Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung ang isang pagkakamali lamang ay maaaring sumira sa kinabukasan ng buong daigdig? Dahil iyon mismo ang nangyari sa loob ng arka ni Noe. Sa loob ng mahigit 1 taon, ang lahat ng buhay sa lupa sa planeta ay nakakulong sa iisang saradong kapaligiran. Walang ruta, walang nakikitang destinasyon, walang kontrol ng tao sa landas. Libu-libong buhay na hayop, mga uri ng hayop na hindi magkatugma, na pinaghihiwalay lamang ng mga kahoy na kompartamento, mga mandaragit na ilang metro ang layo mula sa biktima, init, halumigmig, patuloy na ingay, paggalaw ng walang tigil, at 8 tao lamang ang responsable sa pagpapanatili ng lahat ng bagay. Ang arka ay hindi isang barkong pang-eksplorasyon, hindi ito isang barkong pandigma, hindi ito isang paraan ng transportasyon, ito ay isang sistema ng kaligtasan. Kung mabibigo ang pagkain, mamamatay ang buong uri ng hayop. Kung maipon ang basura, ang hangin ay magiging nakakalason. Kung magpanik ang mga hayop, ang panloob na kaguluhan ay maaaring sumira sa lahat. Sa loob, hindi maliliit na problema. Bawat pagkakamali ay may potensyal na magdulot ng pagkalipol. At ang pinakakahanga-hanga, ang arka ay hindi kailangang gumana ng ilang oras o kahit ilang araw. Kailangan nitong gumana araw-araw, ng ilang buwan, ng walang tigil, ng walang pagkabigo, ng walang posibilidad ng panlabas na pagkukumpuni, dahil kapag nagsara na ang pinto, wala nang makakabalik. Mula sa sandaling iyon, ang arka ang naging pinakamatinding kapaligiran sa mundo kung saan umiiral pa rin ang buhay. At ang tanong ay hindi lamang kung paano ito lumutang sa tubig. Ang tunay na tanong ay kung paano nagawa ng sistemang iyon na mapanatiling buhay ang libu-libong hayop sa isang sarado, hindi matatag at maingay na kapaligiran ng mahigit 1 taon nang hindi gumuho mula sa loob. Dahil ang pagkaligtas sa baha ay hindi lamang nakasalalay sa istruktura ng arka. Ito ay nakasalalay sa kung ano ang nangyari sa loob nito. Anumang maluwag na bagay ay naging isang panganib. Anumang hindi maayos na naipamahaging bigat ay naging isang banta. Anumang paulit-ulit na paggalaw ay naging isang naipon na problema. Ang isang maliit na paggalaw na paulit-ulit na libu-libong beses ay hindi na maliit. Ito ay nasisira, napapagod at lumilikha ng patuloy na pagkabigo. Sa loob ng arka, walang malayang makakagalaw sa bawat pag-ugoy. Walang maaaring mag-oscillate nang hindi mapigilan. Walang maaaring tumugon nang hindi mahulaan. Ang pagkaligtas doon ay nangangahulugan hindi lamang ng pagiging protektado mula sa tubig, kundi pati na rin ng pagtiyak na ang loob mismo ay hindi magiging isang kaaway. Bago pa man isipin ang gutom, uhaw, kalinisan o pahinga, mayroong isang ganap na prioridad, ang pagpigil sa pagbagsak ng panloob na kapaligiran. Sa isang saradong sistema, ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa labas. Ito ay nagmumula sa kabuuan ng maliliit at hindi pinapansing mga problema. Ngunit ang pagpapanatili ng katatagan ng kapaligiran ay ang unang hamon lamang. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang mismong istruktura, kundi ang mga buhay na nilalang sa loob nito. Nang gumana ang arka, ang pinakamalaking panganib sa loob ay hindi ang baha, kundi ang pag-uugali ng mga hayop mismo. Libu-libong nabubuhay na nilalang mula sa iba't ibang uri ng hayop ang nanatiling nakakulong ng ilang buwan sa isang limitadong espasyo. Ang ilan ay maliit at marupok. Ang iba ay napakalaki at makapangyarihan. Ang ilan ay likas na maamo. Ang iba ay ginagabayan ng likas na ugali ng mga mandaragit. Nilinaw ng teksto ng Biblia na hindi lamang iilan ang mga hayop. May sapat na mga kinatawan upang mapanatili ang mga uri ng hayop sa lupa at himpapawid na kinakailangan para sa pagpapatuloy ng buhay. Lumilikha ito ng agarang problema. Ang mga hayop ay umuunlad sa ilalim ng matagal na pagkakakulong. Mahina ang reaksyon sa patuloy na paggalaw, patuloy na ingay,
at sa pilitang paglapit ng ibang mga uri ng hayop. Mga mandaragit na malapit sa biktima, mga uri ng hayop sa teritoryo na walang teritoryo, mga hayop na sensitibo sa stress na walang posibilidad na makatakas. Sa ilalim ng normal na mga kondisyon, maaari itong magresulta sa mga pag-atake, pinsala, sama-samang pagkataranta at magkakasunod na pagkamatay. Ang isang pagsiklab ng pagkabalisa sa isang kompartimento ay sapat na upang lumikha ng reaksyon sa iba. Ang isang nasugatang hayop ay sapat na upang magdulot ng stress sa buong sektor. Ang isang sandali ng kaguluhan ay sapat na upang ikompromiso ang katatagan ng kapaligiran. Sa makatuwid, ang pagpapanatili ng kaayusan ay hindi opsyonal, ito ay mahalaga. Ang panloob na espasyo ay hindi maaaring maging bukas at malaya, hindi nito maaaring payagan ang walang limitasyong sirkulasyon. Hindi nito maaaring pahintulutan ang mga aksidenteng engkwentro sa pagitan ng mga hindi magkatugmang uri. Gumagamit ang teksto ng Biblia ng isang partikular na termino kapag inilalarawan ang loob ng arka, mga kompartamento. Hindi mga bukas na lugar, hindi malalaking bulwagan, mga kompartamento. Ipinapahiwatig nito ang paghahati, paghihiwalay ng mga gamit at pagkontrol sa paggalaw. Kailangang manatiling nakakulong ang bawat hayop. Nakahiwalay, organisado, kontrolado. Ang pagkulong sa kabila ng tila malupit mula sa modernong pananaw ay nakabawas din sa mga panganib. Ang mga hayop na mas kaunting gumagalaw ay gumugugol ng mas kaunting enerhiya. Kapag mas kaunting enerhiya ang ginugugol, mas kaunti ang kanilang kinakain. Mas kaunti ang kanilang kinakain, mas kaunti ang kanilang nalilikhang basura. Dahil mas kaunting basura ang kanilang nalilikha, nababawasan ang epekto sa panloob na kapaligiran. Bukod pa rito, ang mas kaunting pisikal na aktibidad ay nakakabawas sa agresyon, pagiging mapusok, at mga hindi mahuhula ang pag-uugali. Hindi nito inaalis ang panganib, ngunit lubos nitong binabawasan ang kaguluhan. Ang isa pang mahalagang punto ay kung paano pumasok ang mga hayop sa arka. Sinasabi ng teksto na sila ay dumating kay Noe. Inaalis nito ang pinakamapanganib na yugto ng anumang operasyon sa mga mababangis na hayop sa pilitang paghuli. Walang malawakang pag-uusig, walang malawakang marahas na pagkulong. Nang magsara ang pinto, ang mga hayop ay nakaayos na sa loob ng inihandang espasyo. Mula noon, ang prioridad ay hindi ang pagpapaamo, kundi ang pagpapanatiling gumagana ng sistema. Ngunit ang pagpapanatiling buhay ng mga hayop ay hindi lamang nangangahulugan ng pagpigil sa mga alitan. Kailangan nilang mabuhay ng pisikal. At ang pisikal na pamumuhay ay nangangailangan ng isang bagay na hindi maiiwasan: pagkain. Lahat ng mga hayop na iyon ay kailangang kumain araw-araw sa loob ng ilang buwan. At malinaw na punto ang teksto ng Biblia. Ang pagkain ay hindi mahimalang lumitaw pagkatapos magsara ang pinto. Nasa loob na ito. Nangangahulugan ito ng paunang pagpaplano, pagkalkula, at ganap na pagdepende sa patuloy na organisasyon. Kung masisira ang pagkain, ang sistema ay babagsak. Kung ito ay hindi maayos na ipinamahagi, ang ilang uri ng hayop ay mamamatay ng maaga. Kung ang pag-access ay hindi organisado, maaaring lumitaw ang mga alitan. Sa isang saradong kapaligiran, ang pagkain ay hindi maaaring basta-basta ilantad. Ang kahalumigmigan ay nagdudulot ng amag. Ang amag ay nakakasira sa kalidad ng pagkain. Ang nakompromisong pagkain ay nagdudulot ng sakit. Kumakalat ang mga sakit, at sa isang saradong espasyo, ang isang sakit ay hindi maaaring manatiling nakahiwalay. Ang isa pang kritikal na salik ay ang pagsisikap ng tao. 8 tao ang kailangang harapin araw-araw, ang libo-libong hayop, mamahagi ng pagkain, subaybayan ang pag-uugali, obserbahan ang mga palatandaan ng sakit, panatilihin ang kaayusan, at itama ang mga problema bago pa man ito maging hindi na mababawi.
Kung ang buong sistema ay aasa sa patuloy na pisikal na lakas, ito ay mabibigo. Hindi kayang suportahan ng katawan ng tao ang ganitong antas ng pagsisikap ng higit sa 1 taon nang hindi gumuguho. Sa makatuwid, ang gawain ay kailangang maging magagawa, napapanatili at maulit. Hindi ito maaaring umasa sa pang-araw-araw na kabayanihan. Kailangan itong umasa sa pamamaraan. Ang mga paulit-ulit na gawain ay kailangang gawing simple, bawasan ang paglalakbay at bawasan ang pisikal na pagkapagod. Ang layunin ay hindi ang gumawa ng higit pa, kundi ang matapos ito araw-araw. Ngunit ang pagpapakain sa libu-libong hayop ay bahagi lamang ng problema. Lahat ng pumapasok ay kailangang lumabas at lumilikha iyon ng mas mapanganib na hamon. Libu-libong hayop ang patuloy na gumagawa ng dumi, ihi, dumi at mga gas. Kung maipon ang basurang ito, ang kapaligiran sa loob ng bahay ay mabilis na magiging nakakalason. Ang ihi ay naglalabas ng ammonia, ang dumi ay naglalabas ng mga mapaminsalang gas. Ang mga nakasarang espasyo ay nagko-concentrate ng mga amoy at lason. Kung walang kontrol, ang hangin ay magiging mahirap malanghap. Kakalat ang mga impeksyon. Makakahanap ang mga parasito ng isang mainam na kapaligiran, magkakasakit ang mga hayop at gayon din ang mga tao. Ang pang-araw-araw na manumanong paglilinis ng lahat ng kompartamento ay hindi magiging posible para sa isang maliit na grupo. Kailangang gumana ang sistema kahit na walang naglilinis sa lahat ng oras. Ang patuloy na paggalaw, pagkahilig at grabidad ay naging natural na mga kakampi. Ang hindi naalis ng pagsisikap ng tao ay kailangang alisin mismo ng kapaligiran. Hindi ito isang luho, ito ay isang pangunahing pangangailangan dahil sa loob ng arka, ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa ulan sa labas, kundi mula sa pang-araw-araw na akumulasyon ng maliliit, hindi pinapansing mga panloob na problema. Ngunit kahit na kontrolado ang basura, mayroon pa ring tahimik, hindi nakikita at progresibong kaaway, ang hangin. Ang paghinga sa loob ng arka ay hindi automatiko. Ito ay isang patuloy na teknikal na hamon. Libu-libong buhay na hayop ang gumagawa ng init, halumigmig, carbon dioxide at mga gas. Sa isang nakasarang kapaligiran, lahat ng ito ay naiipon. Ang oxygen ay bumababa sa pinakamababang antas. Ang mga lipas na hangin ay nagko-concentrate. Ang mabibigat na gas ay nananatiling nakakulong. Ang panganib ay hindi agaran. Ito ay mabagal, progresibo, mahirap madama hanggat hindi pa lumalala ang mga epekto. Hindi namamatay ng sabay-sabay ang mga hayop. Sila ay nagiging mas mabagal, humihinto sa pagkain, nagiging walang pakialam, nagkakasakit at tahimik na namamatay. Binabanggit sa teksto ng Biblia, isang maliit ngunit mahalagang detalye, isang butas sa tuktok ng istruktura. Wala itong estetikong gamit. Hindi ito para sa pagninilay-nilay sa tanawin. Kailangang praktikal ang gamit nito. Ang mainit na hangin ay tumataas. Kapag nakahanap ng labasan sa tuktok, ito ay tumatakas at, habang lumalabas ito, humihigop ng mas malamig na hangin. Lumilikha ito ng patuloy na sirkulasyon nang hindi nangangailangan ng patuloy na pagsisikap ng tao. Isang simple ngunit pare-parehong sistema. Ang loob ng arka ay kailangang huminga. Kung wala ito, walang ibang sistema ang gagana. Ngunit ang sirkulasyon ng hangin ay nakalutas lamang ng bahagi ng problema dahil kasama ng hangin ang init. Binabago ng labis na init ang pag-uugali ng hayop, pinapataas ang agresyon, pinapataas ang pagkonsumo ng tubig, at pinapataas ang pisikal na pagsusumikap. Ang balanse ng init ay kasing halaga ng oxygen. Lahat ng bagay ay kailangang magtulungan. Pagpasok ng hangin, paglabas ng hangin, pagkalat ng init, kontrolado ang halumigmig nang hindi pinapayagang makapasok ang tubig. Ang isang pagkakamali sa puntong ito ay hindi lamang magdudulot ng pagkabalisa, kundi magdudulot din ng panloob na pagbagsak. Kahit na kontrolado ang pagkain,
dumi at hangin, ang pisikal na kaligtasan ay hindi pa rin nalulutas ang pinakamalaking hamon dahil ang hamon sa loob ng arka ay hindi lamang malahayop, ito ay malatao dahil ang pisikal na kaligtasan sa loob ng arka ay kalahati lamang ng hamon. Ang isa pang hamon ay mental. 8 tao ang nanatiling nakakulong ng mahigit 1 taon sa isang sarado, hindi matatag, maingay at nakakapagod na kapaligiran nang hindi umaalis, walang abot tanaw, nang hindi alam kung kailan ito matatapos. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos mismo ang nagsara ng pinto ng arka. Nangangahulugan ito na walang pagpipilian na sumuko. Walang planong pagtakas. Walang paraan upang maantala ang misyon kapag naging matindi ang pagkapagod. Ang matagal na pagkakakulong ay may mga kilalang epekto. Ang patuloy na pag-uulit ay nakakapanghina ng loob. Ang patuloy na ingay ay nakakairita. Ang kawalan ng mga pressure sa privacy, ang kawalan ng katahimikan, ay nilalamon ang isip. Sa loob, walang paraan upang makatakas ng matagal. Walang paraan upang makatakas sa nakagawian. Walang paraan upang baliwalain ang mga alitan ng sapat na katagalan upang mawala ang mga ito. Anumang hindi nalutas na tensyon sa isang araw ay babalik sa susunod at sa susunod at sa susunod pa. Sa makatuwid, ang kaligtasan ay nangangailangan ng higit pa sa pisikal na lakas. Nangangailangan ito ng emosyonal na istruktura, kaayusan at disiplina. Ang rutina ay hindi ginhawa, ito ay kontrol. Ang mga gawain ay nangangailangan ng mga schedule, ang mga tungkulin ay kailangang maging malinaw, at ang mga responsibilidad ay kailangang tukuyin. Kung walang rutina, ang panloob na kapaligiran ay mabilis na magiging magulo. At sa isang saradong sistema, ang kaguluhan ay hindi mananatiling lokal. Ito ay kumakalat. Ang pagkapagod ay lumilikha ng mga pagkakamali. Ang mga pagkakamali ay lumilikha ng mga pagkabigo. Ang mga pagkabigo ay lumilikha ng mga krisis. Ang krisis sa isang nakahiwalay na kapaligiran ay maaaring magkompromiso sa lahat. Ang isa pang mapagpasyang salik ay ang pamumuno. Inilalarawan ng Biblia si Noe bilang isang taong lumakad na kasama ng Diyos. Hindi lamang ito isang espiritual na pahayag. Ito ay isang praktikal na katotohanan. Ang matinding kapaligiran ay nangangailangan ng matatag na pamumuno. Ang mga desisyon ay kailangang igalang. Ang mga tungkulin ay kailangang mapanatili. Ang kaayusan ay kailangang mapanatili kahit na tumitindi ang emosyonal na stress. Kung walang malinaw na pamumuno, ang sama-samang pagsisikap ay magkakapatong, ang mga gawain ay magkakapatong, ang mga alitan ay lumalaki, at ang kahusayan ay bumababa. Sa loob ng arka, ang pamumuno ay hindi isang titulo. Ito ay isang salik sa kaligtasan. Ngunit kahit na may rutina, organisasyon at pamumuno, mayroong isang bagay na imposibleng kontrolin gamit ang mga pamamaraan ng tao: ang oras. Hindi nila alam kung gaano ito katagal. Hindi nila alam kung kailan uubos ang tubig. Hindi nila alam kung kailan sila muling makakatapak sa tuyong lupa. Ang pamumuhay ng walang takdang deadline ay nagbabago sa anumang misyon tungo sa isang malalim na psikolohikal na pagsubok. Ang bawat araw ay maaaring tila walang katapusan. Ang bawat linggo ay maaaring tila pareho sa nakaraan. Ang bawat buwan ay maaaring magpahina ng pag-asa. Ang arka ay hindi lamang isang pisikal na espasyo. Ito ay isang kapaligiran ng matagal na paglaban. Ngunit ang oras ay lilipas. Ang tubig ay kalaunan ay uubos, at ang arka ay titigil sa paggalaw. Kapag nangyari iyon, ang panganib ay hindi natapos. Nagbabago lamang ito ng anyo. Matapos ang ilang buwan ng patuloy na paggalaw, sa wakas ay tumigil ang arka. Ngunit ang paghinto ay hindi nangangahulugan ng agarang kaligtasan. Ang mundo sa labas ay nagbago na. Ang kapaligirang umiral, bago ang baha, ay hindi na maaaring gamitin
bilang sanggunian. Ang lupa ay nabago, ang mga halaman ay nawasak, ang ecosystem ay nasira. Ang pag-alis ng masyadong maaga ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Ang paghihintay ng masyadong matagal ay maaaring makompromiso ang mga panloob na mapagkukunan. Ang desisyon ay hindi maaaring maging emosyonal, kailangan itong maging estratehiko. Nakatala sa Biblia na hindi binuksan ni Noe ang arka ng biglaan. Kahit na napagtanto niyang humuhupa na ang tubig, naghintay pa rin siya. Ang unang pagsubok ay hindi ginawa sa mga tao, kundi sa mga hayop. Pinakawalan ni Noe ang isang uwak. Lumipad ang uwak palayo at bumalik. Ipinahiwatig nito na mayroong isang bagay sa labas, ngunit hindi pa sapat ang katatagan. Pagkatapos ay pinakawalan ni Noe ang isang kalapati. Lumipad ito palayo at mabilis na bumalik. Ipinahiwatig nito na wala pa ring ligtas na lugar na mapapadaanan. Naghintay siyang muli. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang tensyon. Pagkatapos ay pinakawalan niya muli ang kalapati. Sa pagkakataong ito ay bumalik ito na may sariwang dahon sa tuka nito. Ipinahiwatig nito ang isang bagay na napakahalaga. Nagsimula nang lumitaw muli ang mga halaman. Nagbabalik ang buhay ng mga halaman. Gayunpaman, hindi binuksan ni Noe ang arka. Naghintay siyang muli. Nang pakawalan na ang kalapati at hindi na bumalik, saka lamang naging malinaw na ang panlabas na kapaligiran ay matatag na sumusuporta sa buhay. Ang paglabas ay hindi agaran, pabigla-bigla o magulo. Ito ay unti-unti, maayos at kontrolado. Ang mga hayop ay umalis ayon sa kanilang uri. Ang panloob na organisasyon ay pinanatili hanggang sa pinakahuling sandali. Walang ginawa ng padalos-dalos. Walang ginawa dahil sa pagkabalisa. Walang ginawa ng padalos-dalos. Hindi ginampanan ng arka ang tungkulin nito sa pamamagitan lamang ng paglutang sa tubig. Ginampanan nito ang tungkulin nito sa pamamagitan ng paggana ng walang kamali-mali araw-araw mula sa sandaling magsara ang pinto hanggang sa sandaling makapagsimula muli ang buhay. Ngunit ang kwento ng arka ay hindi lamang tungkol sa biolohikal na kaligtasan. Ito ay tungkol din sa pagpapanatili ng layunin. Walang bagay doon ang ginawa lamang habang naglalakbay. Walang pinanatili ng swerte. Walang pinanatili ng pagkakataon. Ang nagpapanatili sa lahat ng uri na iyon na buhay ay hindi lamang panlabas na proteksyon. Ito ay patuloy na panloob na paggana, kaayusan sa ilalim ng presyon, disiplina sa ilalim ng pilay, at pagsunod sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Ngunit may mas malalim na punto sa kwentong ito. Hindi lamang mga katawan ang pinreserba ng arka. Kung wala ang mga araw na nabuhay sa loob, imposibleng magkaroon ng bagong simula sa labas. Dahil ang mabuhay sa labas ay mangangailangan ng parehong mga birtud na sumusuporta sa buhay sa loob. At sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang pakiramdam ng pamumuhay sa loob ng arka. Ang tanong ay ano ang naidulot ng pamumuhay sa loob ng arka sa mga nakaligtas. Dahil ang matinding kapaligirang iyon ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga katawan, inihanda nito ang mga tao, inihanda sila upang muling itayo, inihanda sila upang pangalagaan, inihanda sila upang ipagpatuloy ang kwento. At sa gayon, ang arka ay hindi na lamang isang pangyayari ng nakaraan. Ito ay nagiging isang larawan ng kung ano ang ibig sabihin ng paglaban, pagpapanatili, at pagsisimula muli sa ilalim ng pinakamatinding posibleng mga kondisyon. At marahil ang pinakamalaking misteryo ay hindi kung paano sila nakaligtas sa loob ng arka, kundi kung ano ang kailangang baguhin sa loob nila upang ang mundo ay makapagsimula muli.